para hindi ako mahirapan, uugnay na lang ako. Okay. Nangangaral, kailangan maipakita mo kung may kaugnayan ka sa umpisa. Dapat nakaugnay ka, nakasuso ka dun sa link. Kumbaga sa tubo, nandun ka sa, nakadugtong ka dun sa reservoir, na ang tubig na nanggagaling sa'yo, yung authentic na galing dun sa reservoir. Baka mamaya, yung tubig nang gagaling sa'yo, nahukay doon sa sewage system, yung palang mga pinaghugasan ng kung sino-sinong mga tao, doon pala naduktong yung tubo mo, kaya ang ipinapainom sa'yo ng pastor mo, lahat ng basura ng impyerno, ay delikado kaligtasan mo nun. Kailangan ma-establish na yung mangangaral, ang kanyang ginagawa, nakadugtong doon sa umpisa. Bakit kailangan ganun? Kapatid na Luz. Kasi doon mo ma-establish na nanggaling sa Diyos ang ipinangangaral mo. Kasi ano yan eh, duktong-duktong yan eh. Diba? Yun ang mensahe ng una nating paksang pinag-aralan kaninang umaga. Kailangan ng mangangaral, maduktong ang kanyang pangangaral sa umpisa, sa pasimula. Tingnan mo si Esteban nung mangaral. Inumpisahan niya kay Abraham. Bakit? Ang kausap niya mga Hudyo. Alam naman ng mga Hudyo, galing sila sa lahi ni Abraham. Kaya nag-umpisa kay Abraham. Hindi niya na kailangan umpisahan pa kay Abraham dahil alam ng mga Hudyo, sa kay lahi ni Abraham sila nang galing eh. Di ba? Kaya inumpisahan ni Esteban kay Abraham. Si Lucas naman, kumuhintil naman si Lucas, ang kanyang pangangaralan naman ay hintil din na si Teopilo. Inumpisa naman niya yung pangangaral niya kay Adan at saka sa Diyos. Si Kristo ay pinanganak ni Jose. Si Jose pinanganak ni Eli. At si Eli naman pinanganak ni Jane, ni Hane. Pinanganak naman ni Melki, ni Levi, ni Matat. Pinanganak ni Matatias, ni Nage. Si Esli, si Nahum, si Amos, si Matatias, pagkababalik tayo. Kababalik, nakarating kay Enos, kay Seth, kay Adam, at sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung ibabalik natin yung, basahin mo ng Asis Los ang umpisa, doon sa kay Lucas. Ang pangangaral kasi ni Lucas, nag-umpisa siya, siya kasi ay hintil. Ang pangangaralan niya, si Teopilo na hintil din. Ang sabi niya doon sa Lucas 3, nang si Jesus ay magpasimulang mangaral, magturo, may gulang na humigit kumulang sa 30 taon. Ayon sa sinasapantaha, si Jesus ay anak ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Jani, ni Jose, ni Matatias, etc. Tuloy mo si Luz. Ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, ni Maat, ni Matatias, ni Semei, ni Jose, ni Huda, ni Juana, ni Reza, ni Zorobabel, ni Sealtiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni ni Jesus, ni Eliezer, ni Jorim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Honan, ni Eliakim, ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Boaz, ni Salmon, ni Naason, ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Huda, ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nakor, ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Sela, ni Kainan, ni Arpaksad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Enok, ni Hared, ni Mahalalel, ni Kainan, ni Enos, ni Set, ni Adam ng Diyos. Inugat ni Lucas ang kanyang pangangaral sa umpisa sa Diyos. Tapos ngayon ipinangangaral niya si Jesus. Ano na ugnayan ni Lucas para siya makangaral ng pangaral ni Jesus?
Saan siya naugnay? Naugnay siya kay San Pablo. Ang authority ni Lucas nang gagaling kay Pablo. Sabi ni Pablo, si Lucas lamang ang kasama ko. Ipagsama mo si Marcos sapagkat napapakinabangan ko siya sa ministeryo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, si Lucas lamang ang kasama ko, sabi niya. Kaya si Lucas kasama ni Pablo. At dahil si Pablo may kahalalan sa Diyos, may kahalalan din si Lucas. Nakaugnay siya sa authority eh. Naintindihan mo ba yung puntong gusto kong ipunto, kapatid na Luz? Opo, nakita ko po dito awa ng Diyos, yung sinasabi ninyo, na yung autoridad, kung isa-isahin po yung inisa-isa ni San Lucas, wala naman po doon yung pangalan niya eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya connected. Kung hindi, konektado din po si San Lucas dahil kay San Pablo. Dahil si San Pablo ay apostol ng Panginoong Hesukristo at si Lucas ay kasama ni San Pablo, kaya nakalink din po si Lucas. Sa authority. Although siya ay kaisa-isang sumusulat sa Biblia na hintil, hindi siya Hudyo. Siya ang isang kaisa-isang sumulat ng Ebanghelyo na hintil siya, at ang sinusulatan niya si Teofilo na hintil din, ay may karapatan siyang magsulat at may karapatan siyang mangaral kasi nakaugnay siya kay Pablo na apostol ni Hesukristo, na si Kristo galing sa Diyos. Tama ba? Tama po. Ang katunayang ipinakita niya yung pinagdaanan ng lahi ni Kristo. Si Kristo anak ni Jose, si Jose na anak ni Eli, at si Eli na anak ni Jose, ni Gianni, ni Melki, ni Levi, ni Matat, paatras, na anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang karapatan ng pagkatagapangaral ni Lucas galing sa Diyos. Amen po. Kita mo, kapatid na Dani? Opo, ganun po pala yun. Si Juan, ganun din. Nang mangaral si Juan, pinakita niya ang kanyang kaugnayan kay Kristo. Nang pasimula siya ang berbo sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos. Nagkatawan tao, berbo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. O di nakasama sila ng berbo. May karapatan bang mangaral ngayon si Juan? Meron po. Bakit? Nakasama po siya mismo ng berbo. Ayon. Kung halimbawa, kung ako naman ngayon ang tatanungin, may karapatan ko ba namang mangaral Suryano? Kung maipakita ko na nakaugnay ako kay Kristo, maniniwala ka meron akong karapatan. Opo. Mahirap naman kasing isa-isahin ko pa sa yung salin ng lahi ko eh. Dahil pagka inisa-isa ko yung salin ng lahi, galing ako sa lahing Ilocano at Kastila sa aking father side. Sa mother side ko naman galing sa lahing Tagalog at Kastila. Baka kabarabara mo yung mag-umpisa tayo, nandun pala sa Portugal yung lahi ko, o sa kaya sa Espanya. Dahil sa both mother and father side, doon kami nang galing sa may pagkakastila. Yun namang isang lola ko, galing naman sa Shanghai. Ibig sabihin, mayroon pala rin akong halong Chinese na lahi. Pero tiyak na tiyak, mayroon akong lahing Pilipino dahil lola ko Ilocano eh. Yung lola ko si Lola Mamang. Ibig sabihin, kung uugatin ko yung lahi ko, pinapakarami kong pagdadaanan, hindi ko na nga kilala lahat yung kamag-anak ko kung saan akong lahi nang galing eh. Pero para hindi ako mahirapan, uugnay na lang ako kay Kristo. Di ba ganon? Pagka nakaugnay ako kay Kristo, kaugnay na ako ni Abraham. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po. Basahin natin yung Galatia 3.
at versikulo 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kita mo, pagka kay Kristo ka pala, binhi ka rin ni Abraham, tagapagmana kang ayon sa pangako. O di ba kapatid na Luz, ano? Opo. Napatunayan mo kapatid na Dani, tayo'y kay Kristo. Abay, kaduktong na tayo kay Abraham, kahit saan ka panlahi dumaan, kay nahaluan pa ng Chinese at Hapon. Basta't ikaw ay kay Kristo, binhi ka ni Abraham, tagapagmana ka ayon sa pangako. Tama ba yun? Amen kapatid na po. Dani? Opo, tama po. Ngayon, paano ko papatunayang tayo'y may karapatan? Meron kasing sinabi si Kristo, nagbigay ng karapatan sa atin eh. Ang sabi niya dun sa mga lahi ni Abraham, basahin mo nga yung 21:43 ng Mateo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Aalisin ba sa Israel ang kaharian ng Diyos, kapatid na Dani? Opo, sabi po ng Panginoon yun eh. Totoo ba yun? Totoo po, dahil una po sinabi ng Panginoon. Ikalawa po Aalisin sa kanila ang kaharian. Opo. Diba? Opo. So, hindi na tayo ngayon makakasuso sa Israel. Pag sumuso tayo ron, wala na tayong karapatan. Inalis na kaharian dun eh. Di ba ganon? Opo. Kaya yung mga nagtatag ng iglesia, pilit na dumuduktong sa Israel, Church of Christ, 33 AD. Naka, wala na. Patay ka dyan. Di ba ganon, kapatid na Dani? Opo, ay wala na, inalis na po sa kanila eh. Kaya pag doon ka dumugtong, wala ka nang maaapuhap doon, kundi yung mga bagay na hindi na sa Diyos. Kaya yung mga nagsasabing Hudyo pa sila hanggang ngayon, ay patay kayong bata nyo. Patay kayo dyan lahat. Kasi wala na dyan ng kaharian eh. Sabi ni Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Andito ngayon ang pag-asa. Ang kailangan ngayon, kumbaga inalis yung bola doon sa grupo ng Tanduay, ang bola ngayon nandun sa Crispa, di ba? O para makakuha ka ng bola, sa Crispa ka mang aagaw, kung agawan. Pero kung di naman agawan, at ipapasa sa'yo ni Jaworski, may bola ka. Di ba ganun yun, kapatid na Luz? Ganun nga po. Aalisin ng kaharian sa Israel, bibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang ating tuklasin, ang Pilipinas ba bansa? Bansa po. Ang tanong ko, kapatid na Luz, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga ang kaharian, ang Pilipinas ba bansa? Bansa po. Hindi ka ba tutol na ang Pilipinas bansa, Bradani? Hindi po, dahil bansa po talaga ang Pilipinas eh. Meron bang possibility mabigay sa Pilipinas ang kaharian ng Diyos? Opo naman, dahil bansa po ang sabi ibibigay sa isang bansa. Halimbawa, aling bansa ba ang pagbibigyan? Yung pong... Alin bang bansa ang pagbibigyan? Basahin nga natin yung 15 ng Gawa sa Kapitulo 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan.
Yung bansa ang pagbibigyan ng kaharian ng Diyos, hindi ba mga hintil, kapatid na Luz? Tama po. Ayon. Kasi ang pangako ng Diyos, babalik siya, itatayo niya yung tabernakulo ni David na nabagsak. Pero hindi niya uli sa Israel itatayo. Yung tabernakulo ni David na nabagsak, itatayo niya naman dun sa mga nalabi sa mga tao ng Panginoon. At yun ay ang mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Tama ba yun o hindi? Tama po. So maghahanap ka ngayon ng kaharian ng Diyos sa mga hintil. Tama? Tama po. Pag sa Israel ka pumunta, wala ka sa direksyon, ligaw ka niyan. Inalis ng araw, bibigay na sa isang bansang nagkakabunga. At yung bansang pagbibigyan, bansa sa mga hintil. Tama? Tama po. Naghahanap ka ngayon ng totoo, ng link mula sa Diyos, sa hintil ka maghahanap. Tama ba, kapatid na Luz? Tama po. Maraming mga bansa sa hintil, kahit saan ka pumunta ngayon, hintil na eh. O saan ka mag-uumpisang maghanap? Basahin natin ang Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat... Magiging dakila pala yung pangalan ng Diyos ng Israel sa mga hintil. Saan mag-uumpisa ang pagkadakila ng pangalan niya? Mula sa sinisikatan ng araw. Pwede mag-uumpisa yung gawain ng pagpapadakila sa pangalan ng Diyos, yung gawain ng kaligtasan, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Tama, kapatid na Luz? Tama po. May pag-asa na ba tayo dyan? Meron po. Bakit? Kasi po, nandito tayo sa lugar na sinisikatan ng araw. At tayo hintil. Unang-una tayo hintil. Yun ang sinasabi ng direksyon ng hula. Pagkatapos, mag-uumpisa yung pagkakilala sa pangalan ng Panginoon sa sinisikatan ng araw. Ngayon, hindi natin dapat i-discount yung possibility na ang sinisikatan ng araw, yung east o yung silangan, maraming bansa dyan. At mas east sa atin ang Hapon. Mas east pa, mas napaka-east ng Hapon. Kasi actually, ang Hapon ang tinatawag sa geography o sa history na land of the rising sun. Kasi ang unang-unang sikat ng araw, tumatama sa lupain ng Hapon. Pero ang sabi sa Biblia, mula sa sinisikatan ng araw, magiging dakila ang pangalan ko sa mga hintil. Kung ang Hapon, kasama sa possibility, siyasatin natin ang kasaysayan ng Hapon. Sa kanila ba ay sumikat at dumakila ang pangalan ng Diyos ng Israel? Kahit na sila yung unang-una sa mga sinisikatan ng araw na bansa, pangalawa lang ang Pilipinas Unang-una talaga, Haponin, tinatamaan ng sikat ng araw. Pag sikat ng araw sa horizon, ang unang-unang lupaing tinatamaan ng araw, ang Hapon. Pero, ang ibig bang sabihin, dun sa Hapon nga nangyari yung hula? Hindi. Bakit? If we are going to look back to the history of the Japanese people, ang mga Hapon, hindi sa pangalan ng Diyos ng Israel naniniwala. Naniwala sila kay Buddha. So, hindi sila yung kandidato dun sa hula. Ang Pilipinas, nandito rin naman sa silangan Alin ang mas malaki ang possibility katuparan? Hapon o Pilipinas? Mas malaki ang possibility ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, nandun din sa sinisikatan ng araw, at dito, natanyag ang Biblia. Ang Hapon, hindi ganun Sa Hapon, at saka miski ngayon, hindi ganyang karami ang tao naniniwala sa Biblia at sa pangalan ng Diyos ng Israel. The two major religions in Japan is Shintoism and Buddhism. They have been coexisting for several centuries and have even complemented each other to a certain degree. Most Japanese consider themselves Buddhist, Shintoist, or both. So, ang Hapon ay hindi kinatuparan ng hula na diyan mag-uumpisa
yung pagdakila ng pangalan ng Panginoon sa bansang mga hintil. Natupad yan sa ating bansa, kapatid na Luz. Na kung tawagin sa history, is the only Christian country in Asia. While I do not agree that the Philippines is a Christian country, I believe that in the Philippines, there are people who have known the greatness of the name of the God of Israel. Kaya sa isang hula na kapareho ng hula ni Malakias, ang sabi naman sa hula ni Propeta Isaias ay ganito. Basahin natin ang 24:15 ng Isaias. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Tamang-tama sa Pilipinas ito Sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel. Hindi si Sinto, hindi si Buddha ang niluluwalhati natin, kundi ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ngayon, pag naipakita ba natin ito, meron tayong karapatan? Meron tayong karapatan. Sa Pilipinas, meron. Kasi ang Pilipinas, nasa silangan. May hula na lilitaw ang pagdakila sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. May hulang lilitaw yan sa silangan. O di nasa Pilipinas na tayo. Pagdating naman sa Pilipinas, yan dahil nag-aagawan. Nakikipag-agawan si Payawan, si Manalo. Kami ang totoo. Kami ang sugo. Ayan, yan ang mga agawan yan Ito pa isa, nakikiagaw sa Kariba. Si Kidoy, si Alpeda, napakaraming agawan dyan pagdating sa Pilipinas. Lahat na yan sa Diyos daw. O ngayon, paano mo ngayon malalaman kung sino sa Pilipinas naman ang existing na sa Diyos, na umiiral na sa Diyos, grupo, mangangaral, alin sa Pilipinas ang totoo? Meron namang pagkakakilan pa. Hindi lang naman pagdating sa Pilipinas, tapos na ang usapan maraming ang agawan Maraming ang kanya-kanya O paano yung pagdating sa Pilipinas, paano natin malalaman kung sino talaga yung kausap ng Diyos na mangangaral at saka mga kaanib. Alam niyo, gusto kong ipapansin sa inyo ito, mga kapatid. Doon sa Isaiah 51:7 hanggang 8. Inyong pakinggan ako, ninyong nakaaalam ng katwiran. Bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao, o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Sapagkat Kausap diyan, kapatid na Dani. Ang kausap po dito, kapatid ni Eli, yun pong bayan na nakakaalam ng katwiran ng Diyos, na yung puso nila ay kinaroroonan ng kautusan ng Panginoon. Ayun. So, yun ang kausap. Maliwanag. Ano ang sabi ng Diyos dun sa kausap niyang bayan niya? Tuloy mo sa 8, kapatid na Dani. Sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran... Yung bayan ng Diyos na kinaroroonan ng kanilang puso ng kautusan ng Diyos, ay pupulaan yun, lalaitin yun. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayo manlupaypay, lalaitin, pupulaan kayo, huwag kayo manlupaypay. Lalamunin ng mga tangay ang mga nang lalait sa inyo na yan. Parang bihisa na uuurin niyang mga yan. Ngunit, anong sabi niya? Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakailanman, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kasama ba tayo dyan? Lahi po tayo, kapatid ni Eli. Sa lahat ng salit-salin lahi, hindi pa naman yata natatapos ang salin ng lahi,
Kasama tayo doon sa pagliligtas na ipinangangako ng Diyos. Tama ba yon, kapatid na Amen po. Luz? Tama po. Ayun. Kung tayo nga ay kasama sa salin ng lahi, kasama tayo doon sa pagliligtas ng Diyos. Tama? Tama po. So, ang possibility sa lahi natin, may bayan ng Diyos. Opo. Tama ba yung kapatid na Dani? Sa lahi natin, may bayan ng Diyos. Opo. Ngayon, to make it more specific, para mas espesipikado pa, mas definido pa, yung bayan ng Diyos na tinutukoy niyang kausap niya, ang puso kinaroroonan ng kanyang kautusan. Ano? Ang tanungin natin sa ating sarili, mga kapatid, meron ba tayong kautusan ng Diyos sa ating puso? Meron po. Yung bang kautusang nasa inyo, nasa ibang iglesia ba? Wala po. Wala po. Bakit natin nasasabing wala? Merong aral sa Biblia, di nila sinusunod di ba? Opo. Ayun lang grupo ngayon ng mga rebelding si Santiago nagpagupitan na raw ng buhok At saka nakatiwalaga na pala roon. Ang aga, no? Yung aral ng Diyos, wala sa kanila kagaya nun. Gumawa raw ng teksto, sabi raw sa teksto, walang sino mang mangangaral sa panahong ito may karapatang magbigay ng tao kay Satanas. Sabi. Kasi, para matutulan niya yung binigay na natin siya kay Satanas dahil sa kanyang kawalagyaan, para makatutol siya, wala raw sino mang mangangaral ngayong may karapatang magbigay ng tao kay Satanas. Kung hindi ka ba naman tanga, ba't mawawalan? Ano ba ang kahulugan ng pagbibigay kay Satanas? Basahin mo nga yung 5:1 ng unang Korinto, Sis Luz. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Pero po sa Korinto, meron palang lalaki ron, yung asawa ng tatay niya, yung madrasta niya, kung nakikisyo siya, napakagago rin naman nun. No? At gago rin itong madrasta niya, pinapatulan siya, pinapatulan pati tatay niya. Dapat dito sa tatlong ito'y sunugin ayon sa batas ni Moises, di ba? Biro mo yung asawa ng tatay niya, pinapakialaman niya. Ang sabi ngayon ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, kung di pa kayo inaantok, tignan niyo yung screen, sabi sa screen, 5:2. At kayo'y mapagpalalo, hindi kayo bagkos ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Dapat alisin nyo sa gitna nyo yung mga gumagawa ng ganyang gawa. Dapat inalis nyo yan, nagpapalalo kayo niyan. Bakit kayo ganyan? Ibig sabihin ni Pablo, dapat alisin nyo yan. Ngayon, sa 3. Sapagkat sa katotohanan, ako bagaman wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin lang hinahatulan ng gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking Espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Yung palang pagbibigay kay Satanas, yun pala yung pag-aalis sa iglesia, yung pagtitiwalag. Dapat yan ibigay kay Satanas. Alisin nyo yan sa inyo, sa gitna ninyo. Ibigay yan kay Satanas. Anong ibig niya sabihin? Sa 11, basahin natin. Dadapot sinusulatan po kayo. Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na kapatid. Kung mapakiapid. Yan, kagaya niya, nakikiapid sa asawa ng tatay niya. Ano sa akin ang humatol sa labas? Di ba kayo nagsisihatol sa loob? Dadapot sa nasa labas ay Diyos ang humahatol.
alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Kaya pinaalis. Ano kahulugan ng pagbibigay kay Satanas? Pagtitiwalag. Abay, nagteksto raw si Willie Santiago eh. Walang sino mang mangaral ngayong may karapatang magbigay kay Satanas ng tao. Eh kung di ka ba naman tanga, lalabas, bawal magtiwalag. Kaya sa iglesia nyo, dapat walang tiwalagan. Pero ang nakakalungkot, tiniwalag na siya ni Almet dahil ng babae siya. Yun ang nangyari sa kanila. Di ba? Ang kahulugan ng pagbibigay kay Satanas, pagtitiwalag. At yung pagbibigay kay Satanas, karapatang ibinibigay ng Diyos kahit sa miyembro sa Korinto. Alisin nyo yung masamang tao sa inyo, bigay nyo yan kay Satanas. Alisin nyo sa inyo masamang tao. Nagpapalalo kayo, ba't ayaw nyo alisin sa gitna ninyo? Diyan mga ganyan, huwag kayong makikisalo. Alisin nyo yan sa inyo, bigay nyo yan kay Satanas. Eh kung yung taga-Korinto, karapatang mag-alis ng masasamang tao. Yung pang nangangasiwang leader ang hindi marunong pwedeng mag-alis ng masamang tao sa iglesia. Ganun ba yun, kapatid na Lord? Tamang-tama po yun. May karapatan po si San Pablo, lalo na natanggalin yung masasama. Kung yung lokal, yung mga miyembro may karapatan, yung pakayang leader ang wala. Kaya... Ngayon, tanong, may karapatan ba tayo ngayon sa iglesia? Alisin natin sa atin ng masasamang tao? Meron po. Oo, pwede tayong magbigay kay Satanas. Anong sasabihin wala nang may karapatang magbigay kay Satanas? Gago. Yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Dapat, maipakita natin na meron tayong kaugnayan sa umpisa. May kaugnayan tayo kay Kristo. May kaugnayan tayo sa Diyos. Paano mo ngayon papatunayang may kaugnayan sa Diyos? Eh, kailangan pumunta ka sa hintil. Sa hintil, pupunta ka sa silangan ka mag-uumpisa. Doon ka maghahanap. Hindi mo nakita sa Japon o sa Hapon, punta ka sa Pilipinas. Pag nakita mo naman sa Pilipinas, marami namang nag-aangkin. Aba, kailangan ng further clarification.